pagkatapos hindi makapasok ng NBA Finals sa unang pagkakataon mula nang maging head coach si Steve Kerr, ang Golden State Warriors ay pinutakte ng panghuhusga at talaga namang nanguna ito sa mga headlines ng mga NBA media. Nakatuon dito ang pagsasabing, "The dynasty is over. They have 1% next year. It was fun while it lasted." Sabihin man natin na ito ay isang biro o kaya naman ang mga iba't ibang comments na iyon ay nabuo lang dahil sa init ng balita sa headlines, lahat ng ito ay nakarating sa Golden State Warriors at ang mga ito ay kanilang bunyeltahan. Ang Golden State Warriors sa ngayon ay mukhang nasa kanilang pagiging prime para makapaghigante sa season ng 2024 at gaya ng dating sinabi ni Stephen Curry na "You don't want to see us next year" o "Hindi nyo gugustuhin na makita kami muli sa susunod na taon" ay mukhang malapit na ito sa pagiging totoo. Sa madaling salita, you never mess with the Warriors. Kung may natutunan man ako sa loob ng 2 dekadang pagsubaybay sa NBA, ito ay ang isang player ay alam niya sa kanyang sarili kung ang kanyang oras o panahon ay tapos na. Isang halimbawa nito ay noong nasa Miami Heat pa si LeBron James ng taong 2014 at ramdam niyang hindi niya na kaya makipagkompetensya kasama ang team ng Miami Heat. Kaya naman bumalik siya ng Cleveland Cavaliers at noong 2018 nang ramdam na nitong hindi niya na rin kaya makipagkompetensya kasama ang Cavaliers ay lumipat naman ito sa Los Angeles Lakers. Sa tingin ko ay ganito rin ang sitwasyon ni Kevin Durant. Dahil lang maramdaman nitong hindi niya na kayang manalo kasama si Russell Westbrook ay lumipat ito ng Golden State Warriors. Ganon din nang hindi niya na kayang manalo kahit kasama ang isang Kyrie Irving, siya ay lumipat ng Phoenix Suns. Kaya naman masasabing ang isang player ay alam kung ang kanyang oras o panahon ay tapos na. At sa puntong dumating ang sitwasyon na iyon, isang bagay ang hindi nila i-declare na ang championship ay nasa kanilang paglilipatang team. Si Draymond Green ay ilang beses nang nanalo ng championship title at halos kalahati ng kanyang career ay nakakaabot ito ng finals. Kaya naman maraming kaalaman ito kung ano ang kailangan para makaabot sa pinakataas ng liga. Kailan lang ay nagbitaw ito ng mabigat na declaration sa NBA World. Aniya, "But I don't see why we can't get 2 more championships." O wala siyang nahitang dahilan kung bakit di sila maaring manalo ng 2 pang championship. Nakakabilib lang isipin na nagawa niyang magbitaw ng ganitong mga salita sa kabila ng alam natin kung ano ang kakayahan meron si Nikola Jokic at ng Denver Nuggets. At kahit pagkatapos nating makita ang bagong formation ng Phoenix Suns New Big 3, alam natin na nakakairita minsan si Draymond Green dahil sa lakas ng boses nito at pagiging aggressive sa kanyang speech. Pero sa kabila nito ay alam natin na ang kanyang mga binibitawang salita ay halos malapit sa katotohanan. Maaaring nagtataka kayo kung bakit sobrang confident si Draymond Green sa kanilang team at malalaman natin iyan sa ating pagpapatuloy. Sa huling season, sa tuwing makakaharap ng iba't ibang team ang Golden State Warriors ay isa lang ang kanilang nasa isipan. Ito ay punish the small puny humans. Kaya sa bawat game nila ay hinaharap nila ang Golden State Warriors gamit ang kanilang mga malalaking size, kagaya ng mga play na ito. Nadala naman na dito ang Golden State Warriors at ngayon ay ginawa na nila ito ng paraan para mapunan ang kanilang kahinaan. Sa ngayon ay meron na silang Kevin Looney, Trayce Jackson-Davis at Dario Saric. At isa pa nito ay sa isa pang bakanteng spot para sa natitirang roster ay binabalak nilang makuha si Ney Masqueta o Nerlens Noel. Parehas silang nasa 7-footer na kahit hindi man sila ang best center sa liga ay maaari nilang gampanan ang role na kagaya kay Javal McGee na naglaro sa nakalipas na taon, kung saan ay nag-transform itong mula sa pagiging shock in a full champion at naging superstar role player. Sa NBA level, bawat team ay meron ding talento. Ibig sabihin sa bawat game ang mga role players ay maaaring biglang mag-init at gulatin ang buong mundo. Halimbawa nito ay si Cam Thomas. Kilala itong role player na nag-average ng 10 points a game. Pero sinong mag-aakala na bigla ito makakagawa ng 3 consecutive 40-point games? Naintindihan naman ni Steph Curry ang dahilan sa performance na ito kaysa sa karamihan ng players. Ito ay dahil sa tinatawag na chemistry na kasing importante din ng talent. Ito rin ay pinatotohanan ni Kuminga. Aniya, hindi lang daw ito tungkol sa basketball game. Si Stephen Curry ay parang perfect human. Darating sa gym at kakausapin ng parents, darating ito ng gym parang nasa bahay lang. At ang kanyang galawan sa game ay parang galawan lang din niya sa practice. Hindi ito mahilig sa gulo at kinakausap niyang lahat. Siya mismo ang lumalapit sa iba para makausap. Obviously, naiintindihan ni Stephen Curry ang isang player kung may ibang bagay na sumasagabal sa focus nito. At ang ginagawa ni Stephen Curry dito ay nagsasagawa ito ng camp out sa Las Vegas kung saan ay lahat ng players nila ay kasali. Maliban kay Saric na noon ay naglalaro para sa Croatia. Isa itong massive success at malaking tulong lalo na sa mga baguhang players gaya ni na Brandon at Trayce na nag-a-adjust pa sa Warriors culture. Isa rin itong paraan para mas makilala nila si Chris Paul. Sa palagay ko ay ang matinding chemistry noong 2022 ay muli magbabalik sa kanilang kasalukuyang team. Isa rin itong patunay na sa puntong ito ay ready na si Stephen Curry para sa darating na season. Kinokondisyon nito ang kanyang mga teammates at inahanda nila ang lahat para sa isang deep championship push at kahit ang commissioner ay di nito mapipigilan. Gaya ng new NBA rule,
Ito ay ang new load management na kung saan ang bawat team ay maaari lamang ipahinga ang isang all-star player nila sa bawat game, kung saan ang matatawag na star player ay ang player na pinangalanan o napabilang sa all-star o all-NBA team ng nakaraang 3 season. Sa Warriors ay kasali dito si Stephen Curry, CP3, Draymond Green at Andrew Wiggins. Hindi na isali si Klay Thompson dahil dito nakapasok ng all-star team sa nakalipas na season. Ang rule na ito ay maaaring makaapekto sa mga teams na gaya ng Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers. Pero sa Warriors ay tingin ko hindi ito masyado makakaapekto, lalo na kung ibabase natin ito sa tibay ng kanilang samahan o ng kanilang lineup. Parang bumalik ang lakas ng kanilang lineup ng 2016 na halos talunin nila ang lahat sa regular season. Isa pa sa di naintindihan ng karamihan tungkol sa Golden State Warriors kung bakit nasabing you never mess with the Warriors. Ito ay dahil sa kung gaano sila ka-obsessed na maging mas magaling at mag-improve at kung gaano sila ka-obsessed na manalo ng championship. Isang halimbawa nito ay si Stephen Curry. Alam niyang pagkakaiba ng pakiramdam ng manalo at matalo at gagawin niya ang lahat para manalo. Kung iisipin natin ang katangian ng isang player ay papasok sa ating isipan ang handles, shooting abilities, defense, basketball IQ, leadership at iba pa. Pero sa isang banda, sa maniwala man kayo't hindi, ay nagpo-focus pa si Stephen Curry sa isang paraan ng isang player. Ito ay ang breathing process. Tama, si Stephen Curry ay nag-i-ensayo din sa pagkontrol ng kanyang paghinga. Nang tanungin nga siya kung anong mayroon siyang may share tungkol sa basketball, ay sinabi niya na, kaya ngayon pa lang alam nyo na kapag ang isang player ay nagtitraining na sa puntong pati ang kanyang paghinga ay kasali sa training, ay kabahan ka na. Maliban kay Stephen Curry ay nadagdag pa sa Golden State Warriors si Chris Paul sa kanilang roster. At kagaya kay Steph, sa tuwing may isip mo si CP3 ay papasok sa iyong isipan kung gaano ito kahusay sa handles, passing abilities, mid-range shots at higit sa lahat ay ang alam nito o dedikasyon sa paglalaro ng basketball. Bilang isang player, kagaya ni Lamar Odom na minsan ay kinumpara si Chris Paul sa competitiveness ni Kobe Bryant. Sinubukan pa noon ng OKC na pabagsakin si CP3, pero sa isang loaded Western Conference ay di lang nito nagawang malampasan sila sa playoffs, pero halos pabagsakin niya rin ang isang prime James Harden at Russell Westbrook. Gayon din ang performance nito sa Phoenix Suns, kung saan ay natulungan niya si Devin Booker at DeAndre Ayton na makapasok ng playoffs hanggang sa NBA Finals. Kaya naman sa pagkadagdag niya sa roster ng Warriors ay panigurado ang kakaiba nilang lakas para sa darating na panibagong season ng NBA. Kaya naman sa kabuuan ay masasabi na the NBA made a huge mistake when messing with the Golden State Warriors. At dyan nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.